Nanindigan ng isang kongresista na dapat pang dagdagan ang economic provisions na babaguhin sa konstitusyon. Hindi rin daw dapat lang sundin ng Kamara ang bersyon ng Senado sa panukala. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Bakit magkaiba ang paraan ng pagboto ng Kamara at Senado sa pagsusulong ng economic charter change para sa konstitusyon? Ito ang tanong ni Albay Representative Edsel Lagman sa deliberasyon ng Committee of the Who's Resolution of Both Houses No. 7 kanina. If there is an impasse between the Senate, because they would insist that there should be a joint meeting voting separately, and in the case of the House would say that there is no need for this because we are proposing this through a legislative process. Now, who and how will the impasse be resolved? Napansin kasi ni Lagman na sa bersyon ng Kamara, 3/4 vote ng mga miyembro ng Kongreso ang kailangan para sa Chacha. Habang sa bersyon ng Senado, RBH 6, voting separately o hiwalay na boboto ang mga kapulungan. Pero sabi ni House Deputy Majority Leader Neptali Gonzales II, kung di magkasundo ang dalawang kapulungan, di uusad ang Chacha. Sa House hearing din, tila hindi pa rin sumusuko ang ilang kongresista sa pagsulong na dagdagan ng aamyendahan sa economic provisions. Si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, giniit na di lang dapat sundin ng Kamara ang bersyon ng Senado. We cannot really say that we have identical resolutions. We are still in the process of debate in this hearing because, Mr. Chairman, I believe that we should not just follow what the Senate has done on only 3 amendments. And if we limit our amendments, Mr. Chairman, just because we want to fast track and have the same amendments as the Senate, then we will lose this opportunity. Sa economic chacha version ng Senado, 3 probisyon may kinalaman sa pagpapaluwag sa restrictions sa pagmamay-ari sa ilang public utilities, mga eskwelahan at maging sa industriya ng advertising ang nakapaloob. Pero giit ni Rodriguez, dapat payagan pati ang exploitation at exploration ng natural resources, maging ang foreign media at land ownership. Ikinabahala yan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Pagdating dito, ang daming mga ina-amend na wala naman doon sa original na committee report. So yun po yung worry ng kinatawang ito, Mr. Chair. Kaya kung 3 lang ito ngayon, baka maging 8 na yan pagdating ng approval natin. Target ng Kamara na maaprubahan ang economic chacha bago ang Holy Week break. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.